Dominant Protector. Credit to the author. 1161-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gayon, panoorin mo ako. Ngumisi si Jerwin habang lumalalim siya sa tubig. Hindi niya akalain na may lalabas na painting dito. Ngunit may isang nakakabaliw na nangyari, isang palikpik ng painting ang lumabas sa kalmadong dagat nang biglang, mabilis na lumalangoy sa kanya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jerwin. Hindi siya makapaniwalang dumating talaga ito. Si Tyson naman ay hindi pa rin alam kung ano ang darating. Tulalo pa rin niyang winawagayway ang daliri para tumulo ng dugo, nakayuko ang ulo. Nanlamig ang mukha ni Jerwin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kung tatakbo siya, ligtas siya, ngunit mawawala ang lahat ng mukha niya sa harap ni Cheryl. Mapapahiya siya. Pero hindi rin siya maka-advance. Hindi niya kayang labanan ang isang painting. Nagsimula siyang pagpawisan ng matindi habang iniisip iyon. Hindi siya makapili. Jerwin bro, go. Jerwin bro, go. Nagsimulang magsaya si Yasi. Good luck. Mahilig si Cheryl sa gulo ng painting. Nalukot ang mukha ni Jerwin. Hindi siya tanga. Mamamatay siya kung lumaban siya sa painting. Narinig ni Tyson ang tagay ni Yasi, at iniangat ang kanyang ulo upang makita ang isang mabilis na painting na lumalangoy sa kanila, at siya ay tumalon at tumakbo kaagad. Nag-trigger iyon kay Jerwin, at siya ay bumagsak sa pag-iisip at tumalikod, tumakbo sa baybayin. Jerwin bro, bakit hindi mo kinakalaban ang painting? Tanong ni Yasi, nagtataka kung bakit siya tumatakbo. Ako. Naramdaman ko na medyo nalungkot ang painting. Tingnan mo kung gaano ito kaliit. Malamang isang sanggol na kaka-rating lang sa mundong ito, hindi ko kayang patayin na lang. Mabilis na paliwanag ni Jerwin. Pakakawalan ko. Nakikita ko. Tumango si Yasi. Natural ang puso ko ay puno ng pagmamahal. Tumango si Jerwin na mukhang naniniwala na si Yasi sa kanya. Okay, pero Jerwin bro, may paparating na malaking painting ipaubaya namin sa iyo. Turo ni Yasi. Ano? Tumingin si Jerwin sa direksyong iyon, at mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang mas malaking painting ang paparating. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa maliit. Pakiramdam ni Jerwin ay isang malaking tulala. Anong klaseng bibig ang mayroon siya, ginugulo ang kanyang kapalaran ng ganito. May dumating na mas malaki. Shield bro, anong meron? Hindi ito baby shark. Ngumisi si Yasi. Syempre hindi. Sasabihin na sana niya iyon, ngunit hindi niya magawa ang mga salita ni Yasi. Napangiti siya ng mariin. Sabi ko, ang painting na iyon ay dapat na kamag-anak ng maliit na painting, sila ay mula sa isang pamilya. Ito ay isang ina na painting, nag-aalala na papatayin ko ang kanyang sanggol. Ayokong gawing ulila ang sanggol. Kaya't napagpasyahan ko na palayain sila. Huwag mo akong sisihin, Cheryl sis, hindi ito sa ayaw kong patayin sila para lamang sa iyo, na punong-puno ng pagmamahal ko. Magulo ang mga salita ni Jerwin, at maging si Cheryl ay kailangang magpigil ng tawa. Bagamat hindi niya ito ilalantad sa paraang ginawa ni Yasi, bahagya lang siyang tiningnan nito. Ito ay isang matapang na tao. At kaya, umikot ang dalawang painting, sumuko matapos mapagtantong walang target. Nakahinga ng maluwag si Jerwin, nakaramdam ng tensyon at awkward. Hindi niya alam kung maniniwala si Cheryl sa kanya, pero hindi niya masabi sa ekspresyon nito, she always wore that composed face. Ngunit nang hindi niya alam ang gagawin, dumating si Jerome. Sumakay siya ng SUV patungo sa buhangin at huminto, dala ang karne ng painting at abalone na in-order niya. Isang bro, binili ko lahat ng hinihingi mo, ito ang pinakamahal at high class. Ang karne ng painting din. Inabot sa kanya ni Jerome ang napakalalaking bag. Tumingin si Jerwin sa kanila, natutuwa. Ngayong narito na ang pagkaing dagat, hindi na niya kailangan pang makipaglaban sa mga painting. Good job, Jerome. Masayang kinuha ni Jerwin ang mga bag. Ngunit, hinawakan agad sila ni Yasi mula sa kanyang mga kamay. Jerwin bro, you're someone filled with love, these abalans are all alive, you wouldn't kill them, di ba? Ang karne ng painting, tuni hindi mo gustong pumatay ng painting kanina, kaya ayaw mo ring kainin sila, di ba? Para mapanatili mo ang iyong katayuan bilang isang taong puno ng pag-ibig, iwanan mo ito sa amin. Kami ang magiging masasamang tao at kakainin sila.
Confident na sabi ni Yasi, at hindi makasagot si Jerwin. Mapapawalang bisa niya lahat ng sinabi niya kanina, kaya wala siyang choice kundi manahimik. Ngunit ito ay high class na seafood, at gusto niya itong subukan mismo. Ngayon, dahil sa sinabi niya, hindi niya matikman ang mga ito. Ganun pa man, wala siyang masabi. Naglagay siya ng composed na mukha. Natural na hindi ko kakainin ang mga ito, ako ay isang taong puno ng pagmamahal, pagkatapos ng lahat. Ibibigay ko sila sa iyo. Dumudugo ang puso ni Jerwin, naghuhukay siya ng libingan para sa kanyang sarili sa lahat ng kalokohang ibinuka niya. Nagpasya siyang tamasahin ang mga skewer ng karne mula kahapon, sapat na ito para sa kanya. Sina Cheryl at Josephine ay tumingin kay Yasi, sinusubukang pigilan ang kanilang pagtawa. Lubos niyang sinisira si Jerwin. 1162. Marahil ay vegetarian ka, di ba? Punong-puno ka ng pag-ibig pagkatapos ng lahat, Jerwin bro. Tutulungan din namin kainin ang mga tuhog mong karne. Hindi namin hahayaan na mawala ang iyong pagmamahal sa mundo. Paalala ni Trixie. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jerwin. Nadidismaya siya. Kinuha ng mga lalaking ito ang lahat. Sinusubukan din nilang kunin ang kanyang karne. Nako, muntik ko nang makalimutan. Kukunin natin sila, Jerwin bro. Sabi ni Yasi. Of course. Binigyan siya ni Jerwin ng mapait at malungkot na ngiti. At kaya, isang kakaibang eksena ang lumitaw sa dalampasigan. Sina Terence, Cheryl, Yasi, Josephine, at Trixie ay nag-enjoy sa kanilang barbecue session, at si Jerwin, Tyson, at Jerome ay nakatayo doon na naiinggit. Tyson, ano pang pagkain natin? Sabi ni Genwawa na may bitter na mukha. Kinuha nila ang lahat, mayroon ka ba, Jerome? Ibinaling ni Tyson ang mga mata kay Jerome. Bumili ako ng ilang lata ng beer kanina, ngunit wala na itong seafood. Hindi natin ito pwedeng gamitin bilang pagkain natin. Ngumiti ng mapait si Jerome. Wala na bang iba kundi ang beer? Tanong ni Tyson. May mga cup noodles. Sabi ni Jerome. Sige, cup noodles. May pampainit ng tubig sa sasakyan, di ba? Magluto ka ng mainit na tubig. Naisip ni Jerwin na ang mga pulubi ay hindi maaaring pumili. Pero, walang tubig, Jerwin bro. Sabi ni Jerome. Kailangan mo ng tubig para gumawa ng cup noodles. Beer lang ang meron dito. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng beer para gumawa ng cup noodles, di ba? Wala ba, tubig dagat? Tanga ka, kumuha ka ng tubig dagat. Magiging seafood cup noodle. Sabi ni Jerwin habang nakaturo sa dagat, maraming tubig dagat. Ano ang pinagsasabi nitong tanga? Walang tubig. Ngunit ang tubig dagat ay maalat. Sabi ni Tyson, hindi sigurado. Kaunti lang ang lagyan ng pulbos kapag gumagawa ng noodles. Umirap si Jerwin. At kaya, kinain ng tatlo ang kanilang seafood noodles, kasama ng beer. Isang bro, ang ganda nito, fresh talaga. Sabi ni Tyson, naghahanda ng isa pang cup noodle dahil napakasarap nito. Siyempre ako si Jerwin. Masayang sabi niya. Sa kabilang banda, ang grupo ni Terence ay nagsasaya sa kanilang pagkain, lalo na sina Yasi at Trixie. Ang dalawa ay naglalagay ng mga bagay sa kanilang mga bibig na parang nagugutom. Terence honey, eto, tikman mo ang abalone ko. Ang sarap talaga. Naglagay ng sauce si Trixie sa isang malaking abalone at inilagay ito sa labi ni Terence. Og. Okay. Ibinuka ni Terence ang kanyang bibig, iniisip ang mga salita. Ang kanyang abalone. Oo, maganda. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Yasi na kunin ni Trixie ang lahat ng kaluwalhatian. Tiningnan siya nito na may halong panghahamak. Ang pagsasabi ng mga salitang ganyan ay nagpapahiwatig na ang abalone na iyon ay bahagi ng kanyang katawan o isang bagay. At kaya, sinadya man niya o hindi, kinuha ni Yasi ang isang tasa ng milk tea bilang ganti. Shield bro, nauuhaw ka diba? Eto, uminom ka ng gatas ng Yasi ko. Ha! Halos hindi mapigilan ni Terence ang sarili. Sinadya naman ng dalawang ito diba? Oo, dapat silang. Kinuha niya ang milk tea at humigop. Naiinggit si Jerwin habang pinapanood ang grupo na kumakain ng kanilang mga gamit. Iyan ang aming pagkain, at kinuha ni Terence ang lahat ng ito. Sobra na ito. Itinapon ni Tyson ang cup noodle box sa kamay niya. Bro, dapat ba tayong maghiganti? Maingat na tanong ni Jerome. Revenge. Revenge my ass.
Mystic class ang lalaki, I'm no idiot. Ni hindi natin siya mapainit pagkatapos niya tayong patayin. Malinaw na alam ni Jerwin kung ano ang kanilang sitwasyon. Itong si Terence ay palaging naglalagay ng balat ng tupa para kainin ang mga tao, at nawalan siya ng bato sa isa sa mga oras na iyon. Paano kung gawin natin ito mula sa kadiliman? Si Jerome ay general ni Jerwin, kung tutuusin. Medyo magaling siya sa bagay na ito. Mula sa kadiliman. Sa tingin mo mas magaling ka dyan kaysa kina Yasi at Trixie? Inilibot ni Jerwin ang kanyang mga mata. Masakit pa rin ang mga bola ko ngayon. Nanatiling tahimik si Jerome. Ang pagharap sa kanila ay hindi gagana, ang pagkuha sa kanila mula sa dilim ay hindi gagana. Wala na ba silang magagawa? Pero tama si Jerome. Wala na talaga silang magagawa. Hanggang sa makuha nila ang kanilang bagong practitioner, wala siyang card. Ayaw din niyang makipag-usap kay Terence, kaya gusto lang niyang gumamit ng mas malambot na pamamaraan para makuha ang pabor ni Cheryl. Oras na ng tanghalian, at parami ng parami ang mga turistang nagsimulang magtambak. Hindi ito bahagi ng resort, ngunit mukhang maganda, at nagpunta nga ang mga tao dito para mag-barbecue. Siyempre, umalis na sila pagkatapos nun. Walang gaanong tao ang mananatili rito at lumangoy o magpapalipas ng gabi. Gagawin nila iyon sa resort. Hindi marami ang kasing tapang ni Terence, na hindi natatakot sa mga piteng. Nagmamaneho ng Q7 ngunit kumakain ng cup noodles sa beach. Anong uri ng mga batang mayaman ito? Nagrente sila ng kotse o ano? Hindi totoo, baka hobby nila na gumamit ng tubig dagat para magluto ng cup noodles, who knows? Baka ninakawan sila. May kumuha ng pagkain nila, tapos kumakain sila ng cup noodles. Tama siya, ngunit walang naniwala sa kanya. Sino ang mananakawan sa lugar na ito? Hindi nila tayo ninanakawan, di ba? May gumanti. Medyo naasar si Jerwin habang nakikinig sa pinag-uusapan siya ng mga taong ito. Tumayo siya na may galit na mukha. Anong tinitingin-tingin mo? Mahilig akong kumain ng cup noodles, kaya ano? Gamit ang tubig dagat, ito ay seawater cup noodles, hindi lahat ay makakain nito. Nagsimulang tumawa ang mga tao sa kanila, at mas naasar si Jerwin. Ngunit ito ay isang pulutong. Wala siyang magagawa laban sa napakaraming tao. Sa isiping iyon, nilunok niya ang kanyang galit. Let's go. Aalis na tayo. Wala nang silbi ang pananatili dito. Aalis si Cheryl kapag natapos na siyang kumain dahil walang mananatili rito ng 2 gabi. Tama siya. Si Terence ay nagsimulang mag-impake pagkatapos ng tanghalian. Ito ay Mayo 2, pagkatapos ng lahat, at bukas ay ang huling holiday. Malapit nang magsimula ang paaralan. 11:63. Ang mga schedule ng ika-12 baitang ay medyo masikip, sina Miss Yasi at Josephine, at kailangang bumalik at mag-aral. Iyon ay mahusay. Sabi ni Yasi habang hinihimas ang maliit niyang tummy, hindi gumagalaw habang nakahiga sa buhangin. Nakakamangha. Tiyak na mabait na tao si Jerome, at bumili siya ng napakaraming gamit para sa atin. Sabi ni Trixie sabay dumighay. Si Cheryl at Josephine, sa kabilang banda, ay mas sibilisado. Huminto sila kapag nabusog na sila at hindi na sila magpapakalobo tulad ng dalawang ito. Hindi ba ito si Terence? Si Cheryl, Yasi, Josephine, at Trixie, pati na rin. Isang pamilyar na boses ang narinig. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo. Si Daryl iyon. Hindi inaasahan ang pagkikita namin dito. Daryl, inayos mo ang kotse mo. Puno ng hinala si Terence pagdating sa lalaking ito na gustong itago ang antas ng kanyang lakas sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung ano ang gusto niya, at natural, hindi siya magiging palakaibigan sa kanya. Haha, kotse lang, bumili ako ng bago. Bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung wala si Terence noon, siya na sana ang tumatanggap ng pera. Palaging nagpapakita ang Moldite na ito kapag kailangan niya ng lakas para lumaban. Ayaw niyang makilala si Terence, ngunit binigyan siya ng kanyang pamilya ng isang mahalagang gawain. Kailangan niyang imbestigahan ang mga kapangyarihang sumusuporta sa kanya, at kaya kailangan niyang magpanggap na malapit sa kanya. Inaasahan niyang makahanap ng ilang impormasyon mula sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng kanyang mga obserbasyon, ginugol lamang ni Terence ang halos lahat ng kanyang oras kasama sina Cheryl, Yasi, Josephine, at Trixie. Wala bang ibang tao sa paligid? Buong araw bang binutukan ng lalaki ang mga babae?
Malinaw kay Daryl ang background ni na Cheryl at Yasi, at maliban sa karaniwang background ni Josephine, silang tatlo ay may ilang kapangyarihang sumusuporta sa kanila. Ngunit napakatagal pa rin nilang ginugugol ni Terence na nangangahulugan iyon na malakas ang lalaki. Pagkatapos ng lahat, hindi ka maaaring makakuha ng tatlong mga batang babae mula sa makapangyarihang mga pamilya na nangungutya sa iyo tulad nito nang hindi ito sinusuportahan. Si Terence kaya ay isang alagad ng nakatagong bahay na pumupunta sa karaniwang mundo upang magkaroon ng karanasan. O, maaaring siya ay mula sa isang sinaunang sekta. Hindi niya alam kung saan nanggaling itong Terence, kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Kahit na palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na sapat na malakas upang ma-one-shot si Terence, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon. Natahimik na siya pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihirap na idinulot niya. Hinihintay niya muna si House Turner na gumawa ng kanilang paglipat. Magulo sila kanina, pero ngayong lumakas na sila, player na rin sila ngayon. May pile si Terence mula sa tagong bahay pits, kaya hinintay ni Daryl na kumilos muna ang house pits. Ayaw niyang maging taliba. Kung papatayin nila siya, mabuti, ngunit kahit na hindi nila, malalaman pa rin nila ang kanyang background na tumayo. Si Daryl ay hindi tanga. Siya ay may mas mahalagang misyon, at iyon ay ang pagtama sa Amara Song. Si Amara ay isang genus na babae, pagkatapos ng lahat, at siya ay mukhang kamangha-manghang. Narinig niya na, sa paraan ng pag-eensayo ng mga kanta, mas mapapabuti niya at magiging mas malakas kapag naihiga na niya ito sa kanyang kama. Kahit na ang walang kwentang lalaking iyon na tulad ni Elder Song ay nagawang maging isang golden class late phase sa pamamagitan ng pamamaraang iyon, kaya hindi misteryo kung ano ang mangyayari kung ang isang henyo na tulad niya ay gagawa rin ng ganoon. Sumuko si Daryl sa lahat ng babae sa paligid ni Terence. Ito ay hindi biro, pagkatapos ng lahat, at si Amara ay nanirahan sa Starfield. Masisira ang imahe niya kapag napagtanto niyang pumapatol siya sa mga babae sa paaralan. Hindi natural para sa isang batang Panginoon ang isang marangal na bahay na kumuha ng mga mistress, ngunit iyon ay ibang bagay ngayon. Isa pa, hindi pa siya kasal. Ang pag-iisip tungkol sa mga mistress ay walang katotohanan. Kaya't naging kalmado ang kanyang pag-iisip, at ayaw na niyang magdulot ng gulo kay Terence. Bagaman, medyo naguguluhan siya kung bakit wala pang ginagawa si House Turner. Bakit sila naghintay? Oh, may kailangan ka ba? Kung wala, aalis na kami. Sabi ni Terence. Nakatingin lang sa lalaki ay naiinis na siya. Sige, ituloy niyo ang paglalaro. Aalis na ako. Tumango si Daryl at umalis, namumula ang kanyang mukha. Nauna siyang pumunta dito para mag-scout. Nabalitaan niya sa isang kakilala niya sa himpilan ng pulisya na bukas at kinabukasan ay araw ng pahinga ni Amara. Hindi na siya nagulat doon dahil iba-iba ang holiday ng mga tao sa Special Division. Nagplano si Daryl na yayain siya bukas, ngunit dahil hindi niya alam ang mga tourist spot dito, napagpasyahan niyang mag-scout muna. Lumapit siya kasama sina Pancho at Cedric, ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Terence. Nagdala rin siya ng ilang kagamitan sa barbecue dito, nagpaplanong mag-ensayo kasama ang kanyang mga tagasunod at sanayin ang kanyang mga diskarte sa barbecue. At kaya, iniwan nila si Terence at nagsimulang mag-barbecue. Tiningnan sila ni Terence at iniwan silang mag-isa. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, nang paalis na ang lima, may nakita si Terence na hindi niya inaasahan. Si Lori Ellen, ang batang babae na si Terence, at Trixie ay nakilala sa beef noodle shop, ay nangongolekta ng basura sa buhangin kasama ang isang matandang lalaki. Ang mga tao ay nag-iwan ng toneladang basura dito, pagkatapos ng lahat, at ang ilang mga mayayaman ay nag-iwan pa ng kanilang mga bakal at kagamitan sa barbecue dito, itinapon ang mga ito. At kaya, ang pagpupulot ng basura dito sa katapusan ng linggo at pista opisyal ay magbubunga ng lubos na paghatak. Ang pagnakawan ni Lori Ellen ay napakarami ngayon. Mula sa masayang pagmumukha niya, masasabi na ng isa. Ngunit si Terence ay nakatutok sa matandang iyon sa tabi niya. Mystic Class Late Phase Peak Spiritual Practitioner. Halos lumuwa ang mga mata ni Terence. Bakit may ganyang namumulot ng basura? Ano ang dumating sa mundo? Maghay na sana siya kay Lori Ellen nang mapansin niya ang lalaki. Pinilit nitong umatras si Terence. 1164. Gusto ni Terence na obserbahan kung ano ang ginagawa ng matandang ito. Si Lori Ellen at ang matanda ay dumaan sa mga turista, iniisip ang kanilang sariling negosyo sa pagkolekta ng basura habang ang mga turista ay nakatingin sa kanila. Siyempre, hindi tumingin si Lori Ellen sa direksyon ni Terence.
Masyado siyang abala upang itoon ang kanyang atensyon sa anumang bagay maliban sa mga plastik na bote na ito. Naglakad siya at lumapit kay Daryl. Gaya ng dati, kinuha niya ang lata ng beer sa tabi ni Daryl, ngunit napagtanto niyang may mali. Ang isang ito ay hindi walang laman. Mabilis niyang ibinaba iyon, ngunit nakita na ni Daryl ang lahat. Galit na galit siya sa kanya. "You bitch, anong ginawa mo? Pasensya na, akala ko walang laman." Mabilis na paghingi ng paumanhin ni Laurellan. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito dahil siya ay isang trash collector. Ito rin ang responsibilidad niya. Kung nais ng turista na maging hindi makatwiran, kung gayon wala siyang pagpipilian. "Sorry." Inaayos ng sorry ang lahat, ha? FK? Iniinis mo talaga ako. Si Daryl ay masayang kumakain kasama ang kanyang inumin, at biglang kinuha ni Laurellan ang kanyang lata. Ibinaba niya ito pagkatapos, ngunit kahit sino ay maiinis kapag may maruming humipo sa kanilang mga gamit. Sa pag-iisip, kinuha ni Daryl ang lata ng beer at itinaboy ito sa katawan ni Laurellan, na basa siya. Ang matandang lalaki sa tabi ni Laurellan ay hindi nakalayo dito. Nawiwisikan din siya. "Anak, hindi ba dapat maging mas mapagpatawad ka? Hindi ba't medyo marami ito?" Napakunot ang noo ng matanda, hindi niya inaasahan ang ganoong kangas na lalaki. Kanina pa siya nagkaroon ng mga alitan, pero sinigawan lang siya ng mga taong iyon. "Walang bumuhos sa'yo ng ganyan. Sobra. Matanda, hayaan mo akong sabihin sa iyo ito. Kung hindi lang siya ay maliit na babae, sasampalin ko na siya tulad ng gagawin ko kung ikaw iyon. Sino ka sa tingin mo?" Si Daryl ay paulit-ulit na nakatanggap ng pagkadismaya mula kay Terence, at na-scam pa ng Iron Fist po siya ay naiinis na sa mga araw na ito, at ngayon ay dalawang tao ang narito para ipakita niya ang kanyang galit. Maganda si Laurellan, ngunit hindi niya ikinumpara si Cheryl at ang iba pang mga babae. Sa ibabaw ng kanyang maruming damit at straw na sombrero, ang kanyang kagandahan ay karaniwang wala sa young master ng House York. Hindi na niya akalain na magaganda pa pala ang mga mababang antas na ito. Gustuhin man niyang pabayaan itong makipaglaro sa kanya, hindi niya ito gagawin. Nakakahiya. Siya ang young master ng House York, lahat ng marangal na bahay ay pagtatawanan siya kapag nakikipaglaro siya sa isang tagakuha ng basura. At kaya wala siyang pakialam sa kanya. Bibitawan ko na sana ito, ngunit ang matandang ito ay pumasok ng hindi dapat. Lumuhad ka ngayon at ihiga ang iyong ulo sa lupa ng 2 beses, at pakakawalan kita. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Mas naging kaaya-aya si Daryl pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Siya ay nagdurusa ng husto sa mga araw na ito, at ito ay masakit. Siya ang young master ng House York. Hindi siya dapat magdusa, at hindi rin siya nagdusa. Hindi pa siya nang-ahas na gumawa ng anuman kay Terence, ngunit sa isang matandang namumulot ng basura ay nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng ganito. Sino siya sa akala niya? Tumawag sa mga pulis. Wala kaming ginagawang krimen. Anong mga singil ang gagamitin mo? Sabi ni Laurellan, ayaw umatras. Nagsorry na siya, tapos ngayon gusto niyang lumuhad siya. Walang krimen. Sinubukan mong nakawin ang lata ng beer ko. Akala mo hindi ko nakita. Ang 2 kaibigan ko ay maaaring maging saksi. At sasabihin ko ito sa iyo. Ang fiancé ko ay si Amara. Sa tingin mo ay makikinig siya sa iyo kaysa sa akin. Masayang sabi ni Daryl. Itinuring na niya ito bilang fiancé niya. Pagkatapos ng lahat, ang kasal na ito ay dapat na naabisuhan kay Amara dahil ito ay isang kasunduan sa pagitan ng 2 bahay. Halos engaged na sila ngayon. Basta maayos ang pagsasama ng 2, tapos ito na. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang magkaroon ng isang malaking hindi pagkakasundo at alitan para mapilitan ang kasal na ito na maisaalang-alang. Siyempre, sa maraming pagkakataon, kahit hindi magkasundo ang 2 binata, magtitiis pa rin sila at magpakasal alang-alang sa kanilang mga bahay. Sa bagay, hindi maganda ang hiwalayan pagkatapos gumawa ng kasunduan. Nanlamig ang mukha ni Lolo Zo. Isa siyang mystic late-phase peak spiritual practitioner. Kung hindi dahil sa pinuno ng bahay, wala siya dito namumulot ng basura. At ngayon gusto ng ilang young master na lumuhad siya. Hindi niya ito matiis. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumaas. Gusto niyang bigyan ng parusa ang batang ito. Papatayin niya siya sa isang putok kung hindi niya sinusubukang iwasan ang gulo. Mabuti, napakabuti. Ngumiti lamang si Lolo Zo, iniabot ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Daryl.
Parang gusto niya itong tapikin, pero may nakatagong hangarin na pagpatay. Sa isang tao sa kanyang antas, ang ganitong uri ng pamamaraan ay karaniwan. Ang gusto niyang gawin ay ipasok ang kanyang chi sa kanyang katawan habang wala pang mangyayari ngayon, ang chi na ito ay mananatili sa kanyang katawan at magpaparana sa kanya ng sakit ng buong katawan. Siyempre, ito ay para sa isang normal na tao. Para sa isang master, ang kaunting chi na ito ay magiging neutralisado. Madalas ding ginamit ni Terence ang pamamaraang ito, maliban kung ginamit niya ito sa mas mataas na antas kaysa kay Lolo Zo. Ang pagtap sa isang tao ay maaaring ilipat ang iyong chi, ngunit iyon ay limitado. Hindi mo maaaring panatilihin ang iyong mga kamay doon at magpatuloy sa pagpapadala nito magpakailanman. 1165. Kaya, ang paglipat na ito ay nagpadala lamang ng limitadong chi para sa isang regular na practitioner. Pero iba si Terence. Nagawa niyang i-compress ang kanyang chi. Ibig sabihin, maaari siyang magpadala ng mas maraming chi sa katawan ng isang tao sa parehong tagal ng oras, na nakakamit ng mas mahusay na epekto kaysa kay Lolo Zo. Magagamit ni Terence ang hakbang na ito kahit sa mga high-level practitioner. Maaaring ma-neutralize ng target ang kaunting chi, ngunit ang isang grupo ng chi ay talagang mahirap kontrahin, hindi nang walang mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang pag-neutralize sa chi ng iba sa iyong katawan ay mapanganib sa unang lugar. Ganoon din kay Sumaowang. Lahat ng pilak na karayom na iyon sa kanya ay mayroong nakakompress na chi ni Terence. Maliban na lang kung si Sumaowang ay kapareho ng practitioner arts niya, wala siyang magagawa maliban sa sanayin ang sarili na i-neutralize ito ng paunti-unti, o gumamit ng ilang kayamanan o elixir, o tumanggap ng tulong mula sa isang mas makapangyarihang master, ngunit wala siya. Nakagalaw lamang siya sa pamamagitan ng isang bungkos ng mga karayom sa kanya, walang magawa tungkol sa mga ito. Ngunit, ang ikinagulat ni Lolo Zo ay ang sandaling ipinalabas niya ang kanyang chi. Mabilis na iniwas ni Daryl ang kanyang kamay, ikiling ang kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya na may gulat. Mystic late phase peak. Mystic early phase peak. Nagulat din si Lolo Zo. Gusto niya itong parusahan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging practitioner din ang lalaking ito. Hindi ba ito masyadong comedy? May nakilala ba siyang practitioner sa Mystic class habang namumulot ng basura? Kasabay nito, nalilito siya sa edad ni Daryl, at naging agitated at alerto din siya. Hindi siya natatakot sa kanyang lakas, ngunit natatakot siya na ang kanyang saplot ay pumutok. Sa mga taong ito, inutusan siyang manatili kasama si Lord Ellen at ang kanyang ina, na nagtatago sa kanilang tabi. Nagawa niya iyon ng walang problema, ngunit ngayon ay isang aksidente ang nangyari. Hindi naiintindihan ni Lord Ellen ang mga class system na ito, kaya hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Daryl. Natahimik siya, nagpapahinga dahil doon. Anak, humingi ka ng tawad sa amin, at hahayaan namin ito. Kung hindi, dahil natutunan ng lalaki ang kanyang antas ng lakas, hindi na kailangan para sa kanya na maging banayad. Malamig niyang pananakot. Humihingi ka ng tawad. Saang pamilya ka galing? Hindi natakot si Daryl, ngunit nanatili siyang malamig sa kanyang mga mata. Sa nakikita niya, ang matandang ito ay tiyak na mula sa isang makapangyarihang bahay, at hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman kung sasabihin niya sa kanya na siya ay taga-bahay York. Kung gayon, saang bahay ka galing? Kumunat ang noo ni Lolo. Bahay York. Pagmamalaki ni Daryl. Mas mabuting mag-scram at huwag akong asar, kung hindi. Bahay York. Aling bahay York? Mataray na sabi ni Lolo Zo. Ang bahay ni Yanjing York, hindi mo pa ito narinig. Ang pinuno ng siyam na maharlikang bahay. Sabi ni Daryl sabay Akala ko ito ang nakatagong bahay York, ang tinutukoy mo ay ang bahay York ng karaniwang mundo. Mataray na sinabi ni Lolo Zo, dahil hindi ka hihingi ng tawad, ipapatikim ko ito sa iyo. With that, sinampal niya ito sa mukha. Ngunit, bago magdikit ang palad niya, may naputol na boses. Maghintay. Terence, bakit ka nandito? Si Daryl ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay duguan. Ang dakilang Terence ay narito muli. Halos lumuwa siya ng dugo. Sapat na ang hirap para sa isang maagang Mystic Peak na tulad niya na harapin ang Late Phase Peak, ngunit si Terence na lumabas ay pinilit siyang itago muli ang kanyang lakas. Ngunit, ang pinaka-problema ay hindi si Daryl, ito ay si Lolo Zo. Natigilan siya nang marinig ang mga salitang Terence. Itinago niya agad ang kanyang lakas.
Pagkatapos ng ilang pagsasaliksik, nalaman niya kung sino itong Terence Lor-Ellen na patuloy na pinag-uusapan. Nag-iisip siya kung paano siya pipigilan sa gulo, ngunit ang engkwentro na ito sa kanya ay nangyari nang wala sa oras. Ang pagpunta ni Terence dito ay para subukan kung ano itong Lolo Zoo, isang mystic late face pick na nagtatago sa tabi ni Lor-Ellen ay isang walang katotohanan na bagay. Isang mystic class na namumulot ng basura. Alinman sa mayroon siyang isang kawili-wiling libangan, o siya ay baliw. Siyempre, hindi naman nagmukhang baliw ang lalaki, at hobby. Walang saysay iyon. Maliban kung, siyempre, mayroon siyang lihim na motibo. Natigilan si Terence at naglakad palapit. Wala lang, I know this girl, gusto ko lang itanong kung mapapatawad mo siya para sa akin. Tinuro ni Terence si Lor-Ellen. Dahil sa tono niyang sinabi nito, hindi na nakasagot si Daryl. Alam ni Daryl na hindi ito ang oras para manggulo kay Terence, at kailangan niya makinig dito at bigyan siya ng mukha. Sige, kung kaibigan siya ng kaklase ni Terence, hahayaan ko na lang ito. Sige, ituloy niyo na yan. Dahil doon, hinailan ni Terence si Lor-Ellen sa isang tabi, malinaw ang kanyang mga salita. Kilala niya ang babaeng ito, ngunit hindi ang matandang iyon. Huminto si Daryl, ngunit malinaw sa kanya na binawi rin ng matanda ang kanyang lakas. Dahil dito, medyo natarante siya. Natatakot siya na ma-expose siya sa harap ni Terence, pero ganoon din ba ang takot ng matandang ito? Bakit niya itatago ang kanyang lakas, kung gayon? Umiwas ang tingin ni Lolo Zoo, at naglakad siya patungo kina Terence at Lor-Ellen, hindi nag-aksaya ng oras kay Daryl. Alam naman ni Daryl sa puntong iyon na ayaw ding ma-expose ng matanda. Sinasabi niya sa kanya na tikman ang kanyang sampal. Kung tutuusin, bakit niya ibabasura ang lahat ng ganito? Isang paliwanag, may nangyayari siya kay Terence at nasa parehong sitwasyon niya, at kailangan niyang itago ang kanyang lakas. Natuwa siya bigla nang pigilan siya. Matanda, huwag kang pumunta, di ba sabi mo gusto mo akong sampelan? Tikman mo muna ang akin. With that, hinampas niya ang kanyang kamao sa likod ng matanda. Hindi inaasahan ni Lolo Zoo na hindi niya ito pakakawalan. Siya ay asar, ngunit hindi niya maaaring talikuran ang kanyang gawain at ilantad ang kanyang sarili. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at dinanas ang suntok ng hindi gumagamit ng chi. 1166. Dumating ang sampal, at puro saya lang ang naramdaman ni Daryl. Tama siya. Ang matanda ay nagtatago ng kanyang lakas. Ginawa niya ang parehong bagay. Sa isiping iyon, nagsimula siyang maghagis ng suntok sa lalaki. Hindi niya kailangang gumamit ng chi para parusahan ang matandang tae na ito. Siya ay mas malakas kaysa sa kanya na may chi, ngunit kung walang chi, siya ay mas bata at mas malakas. Ito ang kanyang kalamangan. Sinimulan niya ang agresibong pagsuntok sa kanya. Hindi inaasahan ni Lorilyn na ang lalaking ito ay magsisimula na lang nabubugbugin ang isang tao ng biglaan. Nang makitang hindi nagulat o masaya si Terence, napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon ni Lorilyn. Kuya, kilala mo ang taong iyon, tama? Maaari mo bang hilingin sa kanya na itigil ang pananakit kay Lolo Zoo? Baka hindi niya ako pakinggan. Sabi ng Lolo Zoo mo sasampalin daw siya, at siya ang nagdulot ng gulo, wala akong magagawa. Walang magawang sabi ni Terence. Pero sa nakikita ko, may trump card ang Lolo Zoo mo. Hindi siya masasaktan, huwag kang mag-alala. Hindi naintindihan ni Lorilyn ang sinasabi ni Terence, ngunit tama siya sa isang bagay, si Lolo Zoo ang unang nanggugulo. Halos lumuwa ng dugo si Lolo Zoo. Kung hindi lang lumabas ang lalaking ito, sinampal na niya ang batang ito. Bakit siya nagpakita? Ngunit wala siyang masabi, at nagtiis siya habang pinaulanan ng mga kamao ni Daryl ang kanyang mukha. Pero may narealize siya. Mukhang hindi gumagamit ng chi si Daryl. Kung ito ay dahil ayaw siyang masaktan ng sobra ni Daryl dahil nakita niyang itinago niya ang kanyang chi, hinding-hindi siya maniniwala. Hindi talaga ito si Daryl, hindi siya ang taong iyon. Ang tanging dahilan lang siguro ay tinatago niya ang kanyang chi sa harap din ni Terence. Sa isiping iyon, kumalma si Lolo Zoo. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga pinsalang ito ay mga maliliit na pasa. Ang kanyang mga buto at mahahalagang bagay ay hindi masasaktan. Hihintayin niyang umalis si Terence bago siya maghayganti. Daryl, tama ba? Si Lolo Zoo ay nanumpa na siya ay bubugbugin ang taong ito sa ospital. Kung hindi, magpalat siya ng pangalan.
Bagaman, ang pagpatay sa kanya ay hindi isang bagay na pinanggahasan niyang gawin, dahil ang lalaki ay mula pa rin sa karaniwang bahay na si York, pagkatapos ng lahat. Paano kung nagdulot ito ng kaguluhan sa pinuno ng kanyang bahay? Gusto ni Terence na gamitin si Daryl para subukan din itong Lolo Zo. Hindi niya inaasahan na hindi man lang siya lalaban, kaya ang ibig sabihin nito ay pilit niyang tinatago ang lakas niya sa harapan niya. May nangyari. Pagkatapos ng lahat, nang si Terence ay lumapit upang makipag-usap, naiintindihan pa rin na itatabi niya ang kanyang ngunit ngayon ay malinaw na naayaw niyang malaman ni Terence. Lorilyn, kamusta ang nanay mo? Lumingon si Terence kay Lorilyn. Pagkatapos uminom ng gamot, mas gumaling siya ngayon. Mukhang masaya ang mukha ni Lorilyn ngayong pinalaki nila ang kanyang ina, gumagaling na siya ngayon, at iyon lang ang gusto niya. Salamat, Kuya, Terence. Ha? Wala lang. Sabi ni Terence habang nakatingin sa Lolo Zo na iyon. Hindi siya makapagtanong ng napakaraming tanong kay Lorilyn sa harap niya. Kailangan niyang maghintay sa ngayon. Nakita rin ni Trixie si Lorilyn at tumakbo papunta sa kanya na kumaway pabalik. Big Sis Trixie. Pagkatapos batiin ang isa't isa, ibinalik ni Lorilyn ang kanyang mga mata kay Daryl at Lolo Zo. Hindi pa rin binibitawan ni Daryl ang matanda, patuloy ang pambubugbog sa kanya. Matagal na siyang binugbog ng ibang taong mas mahina sa kanya. Ngayon ay oras na. Pilit ding tinatago ng matandang ito ang kanyang lakas. Nagtataka siya kung ano ang naramdaman niya ngayong binubugbog siya ng mas mahina sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman niya. Ang mahalaga ay nagkakaroon ng oras si Daryl sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay nakamit niya ang isang mahusay na bagay, tulad ng dam na naglalaman ng kanyang galit ay sumabog. Ngayon ay binaligtad niya ang mga tungkulin. Ang matandang ito ay malamang na nakakaramdam ng parehong pagkabigo na naramdaman niya sa lahat ng mga oras na hindi niya magamit ang kanyang lakas. Wow! Nagsimulang maging mas excited si Daryl nang ibuhos niya ang lahat ng galit niya sa matanda. Tara na, Trixie. Ayaw ni Terence na manatili hindi mahalaga kung sino siya, ngunit ang matanda ay walang galit kay Lorilyn sa sandaling ito, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Bagaman, sigurado siyang liliko kaagad ang mga mesa pagkatapos niyang umalis. Si Daryl ang mabubugbog. Terence, bakit hindi mo pigilan si Daryl? Napakurap si Trixie, hindi inaasahan na aalis lang si Terence nang walang ginagawa. Tara, alis na tayo. Tiningnan ni Terence si Trixie at mabilis siyang hinayla palayo. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, ngunit dapat itong sinadya. Kaya tumingin siya kay Lorilyn at umalis kasama si Terence. Sa kabilang banda, galit na nakatingin sina Cheryl, Yasi, at Josephine sa pambubugbog ni Daryl sa isang matandang lalaki. Ang nakalilito sa kanila, gayunpaman, ay ang katotohanang walang ginagawa si Terence. Magsasalita pa sana si Cheryl, ngunit tumingin si Yasi sa matanda bago tumingin kay Daryl, hinawakan si Cheryl sa kamay. Cheryl, nasa kotse na si Shale bro, tara na. Gusto ko nang umuwi. May gustong sabihin din si Josephine, ngunit nang makitang tahimik si Trixie ay pinigilan niya ito. Pagkatapos lamang na paandarin ni Terence ang sasakyan ay sa wakas ay nagsalita na si Trixie sa kanyang isip. Terence honey, bakit mo hinayaang bugbugin ni Daryl ang matandang lalaki? Ako ba? Kung gusto talaga siyang bugbugin ni Daryl, patay na ang matanda. Ngumiti si Terence. Kumurap si Trixie, hindi naiintindihan. Gayunpaman, tinampol ni Yasi ang kanyang noo. Alam ko master practitioner din ang matandang iyon. Pero sinusubukan niyang itago ang lakas niya sa harap ni Shale bro. Napatingin si Terence sa kanya nang may pagtataka. Hindi siya makapaniwalang nakuha niya ito ng tama. Kailangang si Yasi ang pinakamatalino sa mga babaeng ito, minsan parang tanga siya, ngunit naramdaman ni Terence na ginamit niya iyon para itago ang sarili. O, baka gusto lang niyang maging maliit na hanggal na babae sa halip na isang babaeng henyo sa pagkalkula. 1167. Hindi sigurado si Terence kung bakit, ngunit dahil hindi mismo si Yasi ang nagsabi nito, hindi nagtanong si Terence. Ito ang kanyang privacy, pagkatapos ng lahat. Ang mga salita ni Yasi ay nagpatigil din kay Trixie. Pakiramdam niya ay may something din sa matanda, ngunit hindi niya akalain na itatago nito ang lakas nito. May sense ang sinabi ni Yasi. Bago lumakad si Terence, sinabi ng matanda na gusto niyang humingi ng tawad si Daryl.
Walang paraan ng isang normal na taga-kolekta ng basura ay magsalita ng ganoon sa isang young master. Paulit-ulit siyang magsusorry. Ngunit ginawa iyon ng matandang ito. Kinausap niya si Daryl na parang hotshot. Ngunit sa sandaling lumakad si Terence, nagbago ang lahat, tumalikod ang matanda para umalis nang hindi man lang nagsasalita. Ibig sabihin, kahit aalis na ang matanda ay may lakas pa rin siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nanlambot kahit na umalis sa paghaharap. Naalala rin ni Josephine at Cheryl na itinatago ni Daryl ang kanyang lakas sa harap ni Terence, hanggang sa puntong binugbog siya ng ilang hoodlums. Ganoon din ba ngayon? Bahagyang ngumiti si Terence at ipinarada ang sasakyan sa di kalayuan. Tama si Yasi, pero ang binubugbog ngayon ay malamang si Daryl. Inihanda ni Yasi ang lahat para sa paglalakbay na ito kahit na binocular. At kaya kinuha nila ang binocular at tumingin. Si Daryl ay may oras ng kanyang buhay, at hindi niya namalaya na umalis na si Terence. Kung tutuusin, ito na ang pagkakataon niya para ilabas lahat ng frustrations niya. Ang Mystic Late Phase Peak na ito ay wala nang magawa nang ang isang maagang yugto ng peak ay binubugbog siya. Hindi siya gumagamit ng anumang chi. Sinisira niya ang lalaki gamit ang kanyang mga kamao. Ngunit, ilang sandali pa, naramdaman niya na parang tumatama siya sa bakal na pader. Noon lang niya napagtanto na gumagamit pala ng chi ang matanda. Sumabog siya sa galit, at pinasadahan ng palad si Daryl. Napatalon si Daryl sa gulat. Hindi niya inaasahan na bigla na lang gagamit ng lakas ng matanda sa ganoong paraan matapos itong itago sa mahabang panahon. Anong nangyari? Hindi niya namamalayan ang paligid. Wala na si Terence. Nagsimula siyang bumuhos ng malamig na pawis. Bakit siya umalis? Hindi pa niya sapat na binugbog ang matandang ito, at hindi ba niya masasabi sa kanya kung aalis siya? Mahusay, ngayon ay paksain siya ng matandang ito. Tatakbo na sana si Daryl, ngunit nag-iwan si Lolo Zo ng mabigat na marka sa kanya. Napasigaw si Daryl at hindi sinasadyang ginamit ang kanyang chi. Siya ay, gayunpaman, lamang ng isang maagang yugto peak. Hindi niya kayang tangke ang isang late phase peak na mystic. Mayroong maraming mga antas ng halaga ng pagkakaiba sa pagitan nila. Ngunit ayaw ni Lolo Zo na patayin si Daryl, kaya pinalambot niya ang kanyang lakas upang mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng mga kamao. Galit siya sa galit. Ang Moldite na mystic early phase na ito ay nang-ahas na talunin siya. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan niyang magtago kay Terence, ang batang ito ay nasa ospital na. Hindi lang siya humingi ng tawad, talagang sinimulan niya itong bugbugin. Ngunit walang paraan na palayain niya si Daryl ngayong lumiliko na ang mga mesa. Kailangan niyang dalhin ang taong ito sa ospital, kung hindi ay palitan niya ang kanyang apelyido. Bastos ka, ang lakas ng loob mong guluhin ako ha. Di ba ikaw ang hotshot ha? Halika, ipakita mo sa akin kung gaano ka kahot. Nagngangalit si Lolo Zo. Isang mapahamak na karaniwang bahay na bata sa mundo ang nang-ahas na kumilos ng matigas. Kung siya ay mas malakas kaysa sa kanya, pagkatapos ay mabuti, ngunit siya ay mas mahina kaysa sa kanya. Sino siya sa akala niya? Awa. Lolo, awa, nagkamali ako. Nasira agad si Daryl. Ayaw na niyang tumanggi pa. Siya ay isang mestiko, ngunit siya ay isang maagang yugto lamang. Ang matandang ito ay malayo sa kanyang liga. Hindi man lang siya naglakas loob na lumaban. Kung si Terence, may mga paraan siya para harapin ang mas mataas na antas at labanan ito, ngunit ang lakas ni Daryl ay nagmula lamang sa mga kayamanan at elixir, hindi sa purong chi. Siya ang young master ng House York, at syempre, gugugol sila ng maraming pagsisikap para sa kanya. Sa madaling salita, wala siyang karanasan sa labanan. Walang paraan na katapat niya ang matandang sundalong ito. At kaya matalino sa kanya na huwag lumaban. Mas lalo siyang magdurusa kung gagawin niya iyon. Gumagamit siya ng chi para protektahan ang kanyang mga vital sa ngayon, at kahit na hindi sinusubukan ng matanda na patayin siya, nagawa ni Daryl na protektahan ang kanyang nerbiyos. Sa ngayon, ang balat at buto lang niya ang nasasaktan. Ito ay isang bagay na pagpunta sa ospital para sa isang sandali upang ayusin. Hindi niya akalain na magiging malas siya ngayong araw. Gaya ng inaasahan, malas lang para sa kanya ang pakikipagkite kay Terence. Ang Miss, Yasi, Josephine, at Trixie ay nagsalitan sa binocular, pinapanood ang buong eksena tama si Terence, at si Daryl ang binugbog ngayon.
Matapos bugbugin si Daryl saglit, tumalikod ang matanda at kinuha ang natulala na si Lorilyn para tumakas sa eksena, nag-aalala na nakaakit siya ng atensyon. Ang Pancho at Cedric ni Daryl, natural, ay hindi napigilan. Hindi pa sila kwalipikadong makipaglaban sa kanya, at ang mahalaga ngayon ay dalhin si Daryl sa ospital. Baka malagay sa panganib ang buhay niya kapag nahuli sila. Gayunpaman, hindi nag-alala si Lolo Zo. Hindi tumawag si Daryl ng mga pulis. Ito ang karaniwan sa mga marangal na batang lalaki sa bahay. Dagdag pa, ang lalaki ay nagtatago ng kanyang lakas, at nangangahulugan iyon na hindi niya maaaring ipaalam ang balitang ito. Kaya, ang kanyang sariling lakas ay mananatiling lihim dahil hinding-hindi hahayaan ni Daryl na kumalat ang balitang ito. Hindi niya alam kung bakit itinatago ni Daryl ang kanyang lakas, ngunit hindi niya kailangang malaman. Ang mahalaga ay maayos siya. Ngunit tumingin si Lorilyn kay Lolo Zo, nalilito. Lolo Zo, kung napakalakas mo, bakit hindi ka lumaban kanina? 1168. I see. Tumango si Lorilyn, hindi maintindihan kung naiintindihan niya, so ibig sabihin malakas talaga ang kung fu mo, Lolo Zo. Oo, ang mga bagay na itinuturo ko sa iyo kailangan mong magsanay ng husto. Kung gayon ikaw ay magiging katulad ko, isang malakas na tao. Ngumiti si Lolo Zo. Gagawin ko, Lolo Zo, huwag kang mag-alala. Nagsasanay ako araw-araw. Naiinggit na tumango si Lorilyn. Pero dapat mong ilihim ito. Huwag na huwag mong babanggitin ito kahit kanino, okay? Kahit nanay mo at mga kaibigan mo. Paalala ni Lolo Zo. Okay, huwag kang mag-alala, Lolo Zo. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Ayaw mong ipaalam sa mga tao kung sino ka, para maging hidden master ka, di ba? Mataimtim na tumango si Lorilyn at nagtanong. Ang bagay na ito ay kinasasangkutan ng aking mga kaaway. Hindi mo gustong habulin at mapatay si Lolo Zo, hindi ba? Ngumiti si Lolo Zo. Nakikita ko. May bahid ng pag-aalala at determinasyon si Lorilyn na maganda at maliit na mukha. Huwag kang mag-alala, Lolo Zo, hindi ko sasabihin. Mamamatay muna ako bago ko sabihin. Iyan ang espiritu. Tinapik ni Lolo Zo ang kanyang balikat, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Oh, tama ako. Ako si Propeta Yasi. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi habang nagyaya. Napangiti din sina Cheryl at Josephine sa mga salita, ngunit sa nakikita nila, ni isa sa dalawang iyon ay mabubuting tao, ang taong iyon ay medyo naghihinala rin. Pinaghahampas nila ang isa't isa na parang mga asong hinahampas ng mga aso. Si Terence lang ang malalim ang iniisip. Paano nagkaroon ng ganitong caraming practitioner na naglalakad sa Starfield? Hindi tumawag ng pulis sina Pancho at Cedric, kundi ang ambulansya. Gayunpaman, ang ilang mabait na tagamasid ay nagdayo sa istasyon ng pulisya. Ang ganitong uri ng karaniwang awayan ay walang kinalaman kay Amara, ngunit ito ay isang sensitibong panahon. Ang lahat ng mga nawawalang tao ay nawala pagkatapos ng mga simpleng gulo, kaya ipinaalam niya sa istasyon na dapat siyang maabisuhan tungkol sa mga kasong ito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pumunta na siya kaagad sa resort. Nang dumating si Amara sa eksena kasama ang kanyang mga tauhan, naglakad siya papunta sa lugar na may pinakamaraming tao at nakita niya ang isang magulo at duguan na si Daryl. Anong nangyari? Nasaan ang mga saksi? Lumapit si Amara. Kumurap sina Pancho at Cedric sino ang tumawag ng pulis. Ayaw mawala ng mukha si Daryl, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya tumawag kahit kanino, lalo na't ang fiancé niya ay si Amara. Ayaw niyang malaman nito kung paano siya nabugbog ng ganito. Alam ni Daryl kung sino si Amara, ngunit hindi niya alam. Pancho at Cedric, mas mababa pa. Iniisip ni Daryl na susuriin niya ang lugar na ito bago siya anyayahan bukas, at kaya hindi alam ni Amara na ang lalaking ito ay ang kanyang ayans. Ayos lang. Walang nangyari dito, MS Policewoman, pakibalik. Sabi ni Pancho. Ayos lang. Kumurap si Amara, itinuro si Daryl. It is fine. Ginawa mo ba? Hindi. Ito ang aking amo ngunit ito ay lahat ng maliliit na pinsala, ito ay hindi gaanong mag-isa tayong pupunta sa ospital, hindi na kailangan ng pulis. Lumapit si Cedric at ngumiti. Ang babaeng ito ay medyo maganda. Siya ba ay isang trainee? Malamang naging madali ang pakikitungo sa kanya. Small injuries. How are these small injuries?
Ang salarin ay naglagay na sa panganib sa mga nakapaligid na mamamayan. Ano ang nangyari? Naramdaman ni Amara na may isang bagay na mas sinubukan ni Cedric na itago ito, may kinalaman kaya ito sa mga nawawalang tao. Baka mawala na rin ang salarin. Nagkatinginan sina Cedric at Pancho. Mukhang magiging mahirap ito. You see, actually from the police station din ang fiancé ng boss ko. Ayaw niyang malaman niya kung paano siya natalo sa away ng isang tao, kaya hindi siya tumawag ng mga pulis at ginawa itong big deal. Sa tingin mo ba ay maaari mong pabayaan ito, MS Policewoman? Matapat na sabi ni Cedric matapos itong mapag-isipan. Kami rin ang mga biktima, at hindi man lang kami nagsasampa ng kaso, kaya... Mula sa istasyon ng pulisya. Sino ito? Ano ang kanyang pangalan? Kumunat ang noo ni Amara. She could very well do him favor and let this go if this is the case, lalo na't ang mga biktima mismo ay hindi nagsampa ng kaso. Ang nobya ng aking amo ay tinatawag na Amara, ang kapitan ng departamento ng pulisya ng Starfield, sabi ni Cedric. Teka. Hindi alam ni na Cedric at Pancho kung sino si Amara, pero alam ni Daryl. Binasa niya ang mga file na ipinadala sa kanya ng kanyang ama, syempre, alam niya kung sino siya, nasa kanya ang mga larawan. Nakayuko pa rin siya sa sahig na nag-aalalang makilala siya nito. Iyon ay magpapawala ng lahat ng kanyang mukha, at ngayon ang dalawang ito ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Gusto niyang mamatay. Ngunit huli na siya, sinabi ni Cedric ang pangalan, at hindi na alam ni Daryl kung paano ito haharapin. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Amara habang nakatitig kay Cedric. Sabi mo fiancé niya si Amara. Isang kapitan sa departamento ng pulisya. Oo. Nakaramdam ng pag-aalala si Cedric sa reaksyong ito, ngunit sinabi niya ito, at hindi niya ito maibabalik. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit kailangan niyang tumango. Ako si Amara, at hindi ko siya kilala, mataray na sabi ni Amara habang nakaturo sa kanya. Ikaw si Amara. Ikaw ay sis-in-law. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Cedric, nagkataon lang. Ako si Amara, hindi ang iyong si-in-law. Kumunat ang noo ni Amara. Sino ang mga taong ito na nagpapanggap na fiancé niya? Naramdaman niya sa kanyang subconscious na napakahinala ng mga taong ito, kaya kinawayan niya si Wayne. Lahat ng mga taong ito ay kainahinala. Ibalik mo sila. 1169. Nakahiga si Daryl sa lupa at tinatago ang kanyang mukha, alam niyang hindi na niya ito may tatago, kaya tumayo siya at itinaas ang kanyang ulo. Amara, ako si Daryl ni House York. With that, he extended his hand for a handshake. Bahay York. Daryl. Bakit ka nandito? Napakurap si Amara, hindi inaasahan na makakatagpo ng isang York dito. Hindi niya maintindihan kung bakit naging fiancé niya si York. Nakaramdam ng awkward si Daryl na hindi nakipagkamay si Amara, ngunit nagpatuloy siya sa pagsasalita. Amara, naniniwala ako na sinabi na sa iyo ni Lolo Song ang tungkol sa atin, tama ba? Aayain sana kita bukas, ngunit naghahanap ako ng magandang lugar. Wait about US. What US? Anong sabi sa akin ng lolo ko? Pinutol ni Amara, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang kasal natin, nakipag-usap na ang tatay ko kay Lolo Song, nakipag-ugnayan na. Medyo nagulat si Daryl. Hindi niya akalain na hindi niya malalaman. Hindi ba sinabi ni Hao Song sa kanya? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Tumingin si Amara kay Daryl, pakiramdam niya ay hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi ito peke, di ba? Paanong hindi niya malalaman na engaged na siya sa isang York? Ang mga salita ni Amara ay nagpatigil kay Daryl, ngunit hindi siya nagpanik. Maaari mong tawagan ang iyong Lolo Song at patunayan ang aking mga salita. Sa puntong ito, walang pakialam si Daryl kung nakakahiya pa ba ito o hindi. Kailangan muna niyang ipaalam sa kanya na totoo ito. Wayne, alagaan mo itong tatlo, tatawag ako. Hindi sigurado ang mukha ni Amara. Bagamat hindi niya alam kung ang mga ito ay mga tao mula sa House York, tila totoo ito sa paraan ng pagsasalita nito, ngunit kailan pa siya engaged. Oo, Captain Song. Sabi ni Wayne, iniisip na may nagpakita pa. Kakampi ba nila ang bahay ni Amara? At paano si Terence? Naglakad pabalik sa sasakyan ng pulis si Amara na may tame time na mukha habang tinatawag ang kanyang lolo. Sean, bakit mo tinawag si Lolo bigla?
Sabi ni Xander Song na may masayang tono. Naging pride niya si Amara, kaya maliwanag ang kanyang kalooban sa tuwing tatawag siya. Lolo, may isang lalaki na nagsasabing siya si Daryl ni House York na sinasabing fiancé ko. Ano ang meron dito? Diretso sa punto si Amara. Oh. Haha, Daryl ng House York. Kakandidato ang binatang iyon. Well, ano sa palagay mo, Amara? Sumama ako sa iyong mga pamantayan at nakahanap ako ng mas malakas kaysa sa iyo sa iyong henerasyon. Daryl. Ngumiti si Xander. Siya ay isang mystic mid-face, pagkatapos ng lahat. Mystic mid-face. Natigilan si Amara. Medyo malakas si Daryl. Ngunit, kahit na kinilala niya ang kanyang lakas, hindi siya naantig kahit na wala pa siyang taong gusto niya, hindi siya mahuhulog sa Daryl na ito. At least, from her first impression, she really disliked him. Gusto niyang magtago para hindi niya malaman na nabugbog siya ng ganoon, anong klaseng lalaki ito. Hindi ba niya kayang tanggapin ang mga kinikilos niya? Malayo siya sa ilalim ni Terence. Hindi kailanman sinubukan ni Terence na itago ito kapag siya ay nasaktan. Ito ay isang tunay na tao. Si Daryl, sa kabilang banda, ay bumubulong tungkol dito at iyon. Well, ano sa tingin mo? Masayang sabi ni Xander. Ito ay isang mahusay na hakbang pasulong para sa kanilang bahay, kung tutuusin sa suporta ng House York, sila ay magiging isang marangal na bahay sa napakatagal na panahon. Lolo, paano ka makakagawa ng mga desisyon para sa akin ng ganito? Hindi ko gusto ito, Daryl. Hindi ko siya pakakasalan. Walang itinago si Amara. Ipinahayag niya kaagad ang kanyang paninindigan. Hindi niya ito maantala. Kailangan niyang itigil ito bago pa ito lumala. Amara, bakit? Hindi mo ba sinabi na ang lalaki mo ay dapat na mas malakas kaysa sa iyo? Nilinaw ni Daryl ang kondisyong iyon. Mas malakas siya kaysa sa iyo, hindi ba iyon ang gusto mo? Siya ay mula sa House York, masyadong, ito ay isang perpektong kapareha. Bakit ayaw mo? Natatarantang tanong ni Xander. Lolo, hindi mo mapipilit ang mga bagay-bagay tulad ng relasyon. Wala akong nararamdaman pagdating sa kanya. Hindi ko siya gusto. Determinadong sabi ni Amara. Amara, ang kasal na ito ay nakuha ko para sa iyo. Lahat ng marangal na bahay ay naiinggit dito. Sabi ni Xander na naging seryoso ang mukha. Maaaring mabuo ang damdamin, Amara, ngunit napakahirap na makahanap ng isang namumukod tanging tulad ni Daryl. Lolo. Ako. Meron na akong nagugustuhan. Nagngangalit si Amara. May isang tao, gusto mo. Kumurap si Xander bago dumilim ang kanyang mukha. Sino? Hindi yun si House Chen na bata, di ba? Hindi, Lolo. Huwag ka nang magtanong. Natural na hindi masasabi ni Amara na si Terence iyon, una dahil sensitibong paksa ang pagkakakilanlan niya, at pangalawa dahil may girlfriend na si Ha. Hindi niya masabi sa lolo niya na gusto niya maging mistress, di ba? Kahit ano pa, ito ang pinagkasunduan namin ng pinuno ng House York. Si Sisi Leon ang nakipagkasundo dito, hindi ito mababago hanggat hindi nagagawa ng anak ni House Chen na paalisin si Daryl. Pero maliwanag, imposible ito. Mahinang sabi ni Xander. Amara, sana maging makatwiran ka at huwag kalimutan ang napagkasunduan mo. Sige, hahayaan ko na lang. Patatagin mo ang kasal na ito. Lolo. Tumingin si Amara sa kanyang telepono matapos mahang up sa anong nangyari. Bakit naging ganito ang lolo na laging nagmamahal sa kanya? Ganoon ba kahalaga ang pangalan ng pamilya? Ganoon lang ba kaganda si House York? Bumantong hininga siya, ngunit hindi siya masyadong nag-alala. Paano kung si House York iyon, hindi ba napilayan ni Terence ang isa at pinatay ang isa? Naniniwala si Amara na hinding-hindi siya papayagan ni Terence na magpakasal ng ganoon kung talagang nagmamalasakit siya sa kanya, ngunit hindi siya sigurado tungkol doon. Bagaman, mukhang naging maayos ang relasyon nila ni Terence at least, naging magkaibigan sila kumpara sa mga naging kaaway nila noon, at posibleng higit pa doon. 1170. Nadama ni Amara na kung magpapatuloy siya sa pagsisikap at makuha ang pag-ibig ni Terence, hindi na siya mapipilitang pakasalan si House York. Si House York naman. Kakailanganin niyang harapin iyon sandali. Maaaring siya ay akusahan ng lahat ng kanyang utak na pumasok sa kanyang mga suso, ngunit hindi siya tanga. Hindi niya basta-basta itatapon ang pangalan ni Terence. Kung hindi, baka magalit siya at sumuko sa kanya, at iyon na.
Paglabas ng kotse, naglakad siya papunta kay Daryl na may tame time na mukha. Amara, natanong mo na ba ang lolo mo? Confident na sabi ni Daryl. Meron, pero hindi niya sinabi na fiancé mo ako. Sabi niya, mag-interact daw tayo at tingnan natin kung magkakasundo tayo. Mahinang sabi ni Amara. She wasn't trying to piss him off, pero ganito ang nangyari sa mga maharlikang bahay, lahat sila ay nakipag-ugnayan para makita kung sila ay magiging isang magandang kapareha. Kung talagang hindi sila magkasundo, maaari nilang palaging kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Bagaman mukhang masama iyon para sa dalawang bahay. Pagkatapos ng lahat, ang panahon ng pakikipag-ugnayan, na ito ay karaniwang isang proseso na humantong sa hindi maiiwasan. Naging solid na ang engagement. Haha, natural, pero pare-pareho lang, di ba? Napangiti si Daryl. Pakiramdam niya ay talagang maganda si Amara. Siya ay lubos na naaakit sa kanya. Malaki rin ang kanyang boobs, at ang ganda ng kanyang katawan. Ang mukha niyang iyon, at ang pare-parehong roleplay na iyon. Naramdaman ni Daryl na mayroon siyang magandang malaking isda dito. Ang paglalagay ng asawang ito sa kanyang bahay ay mukhang napakaganda. Pero hindi maganda ang unang impression ko sa iyo. Sa totoo lang, medyo masama. Mataray na sabi ni Amara bago lumingon kay Wayne, babalik tayo. Si Daryl ay mula sa House York, at si Amara ay natural na hindi makisangkot dito. Kung ayaw niyang tumawag ng mga pulis, ayos lang. Nagawa na niya ang kanyang bahagi. Tiniyak din niyang mag-iwan sa kanya ng tala na masama ang kanyang unang impresyon. Gagawin nitong mas madali ang mga bagay sa hinaharap. Hindi siya masyadong lalapit sa kanya, at mas magtatagal ang panahon ng pakikipag-ugnayan na ito. Nagtitiwala siya na ito ang lahat ng oras na kakailanganin niya para mahalin siya ni Terence, at pagkatapos ay magagawa niyang tanggihan si Daryl. Naniniwala siya na ang isang practitioner ng antas ni Terence ay magpapasaya rin sa kanyang lolo. Si Terence ay walang background ni Daryl, ngunit si Terence ay may mga bagay na wala kay Daryl. Maaari niyang i-upgrade ang iyong antas ng lakas. Kaya ba ni Daryl iyon? Naniniwala siya na mauunawaan ng kanyang lolo kung sino ang mas kanais-nais sa pamilya. Kung nagawang itaas ni Terence ang kanyang nakababatang kapatid sa Golden Class late face pick din, kung gayon ang house song ay hindi matatalo. Pagkatapos noon, tumalikod si Amara at umalis, naiwan si Daryl sa likod ng hay. Tiningnan ni Daryl ang perpektong hubog na katawan ni Amara at hindi niya maiwasang dilaan ang kanyang mga labi. Hindi na niya nakayanan, at kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa kanya. Pero parang hindi na niya ito gusto ngayon. Bagamat hindi talaga ito maitutulong. Ito ang nangyari ng ganito ang hitsura mo para sa iyong unang pagkikita. Terence, ang sinumpaang bastard. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Pinahiya niya siya sa harap ng fiancé niya. Terence. Itinuring na ngayon ni Daryl si Terence ang kaaway na dapat niyang patayin sa kalaunan, ngunit, nang sumabog ang galit na naipon, napagtanto ni Daryl na nakalusot siya. Nawala na ang bottleneck na laging pumipigil sa kanya, isa na siyang tunay na mystic mid-class. Wahaha, pati mga Diyos tinutulungan ako. Nagsimulang tumawa ng malakas si Daryl, nakakagulat. Nakalusot ako. Isa akong mystic mid-face ngayon. Naramdaman din ni Pancho at Cedric ang magkaibang aura na nagmumula kay Daryl. Congratulations, Mr. Biggs. Ang lakas ni Master Biggs ay gagawing mas madaling laruan si Terence. Oo nga. Mystic early face lang si Terence. 2 antas na ako sa itaas niya. Ang pagpatay sa kanya ay isang daliri. Tumawa si Daryl. Sige, tara na. Matikas na sabi ni Daryl habang winawagayway ang kanyang kamay. Hindi ba tayo maghihintay ng ambulansya, Master Biggs? Mahinang sabi ni Pancho. Ambulansya. Ang tagumpay na ito ay gumaling sa lahat ng aking mga sugat, hindi mo ba nakikita? Tinuro ni Daryl ang sarili. Let's go. Magre-research tayo kung paano ko aalisin si Amara bukas. Nasa magandang posisyon na ngayon si Daryl dahil sa nangyari. Ang pagbugbog ay humantong sa kanyang pambihirang tagumpay. Hindi ito isang bagay na inaasahan ni Terence. Ganito lang ang practitioning mahabang panahon ng hindi paglusot kasama ng patuloy na pambubuli ng mga tao sa paligid niya, sapat na ang ganoong uri ng mood at emosyon. Ito ay hindi isang ganap na pagkakataon. Sumakay si Daryl sa kanyang sasakyan at tinawag ang kanyang ama na si Cecilion. Tay,
Si Daryl. Medyo natuwa si Daryl. Nakita ko si Amara ngayon, mukha siyang magaling. Gusto ko siya, lalo na yung mga boobs at puwet. Wow. Kumunat ang noo ni Sisi Leon. Ano ang nangyari sa kanyang anak ngayon, nagsasalita ng ganito? Bagamat alam niya na ganito ang ugali ni Daryl sa paaralan, kumikilos lamang na parang isang mabuting bata sa kanyang harapan. Lasing ba siya? Daryl, anong nangyayari sa iyo? Anong sinasabi mo? Seryosong saway ni Sisi Leon. Papa, haha, sobrang saya ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumawa si Daryl. Masyadong masaya. Ang makilala mo lang si Amara ay sapat na para maging masaya ka ng ganito. Daryl, hindi ka na bata. Bakit ganito ka pa rin? Mabait ang isang magandang babae, pero practitioner ka na, dapat mas seryoso ka. Sa madaling panahon, babae mo si Amara, bakit ka masaya? Tanong ni Sisi Leon. Tay, hindi yun medyo lang, pero ang dahilan ay nalagpasan ko na. Mystic mid-face na ako ngayon, Dad. Wow. Masayang sabi ni Daryl. Ano? Nakapasok ka sa mid-face. Huminto si Sisi Leon. Seryoso ka? Dad, syempre, seryoso ako. Hahaha, bakit naman ako matutuwa nun? Tumawa ng malakas si Daryl. Si Cedric at Pancho ay nasa tabi ko. Mapatunayan nila ito. Even the gods are helping us. This is great. You're already a mid-face mystic at his age. Ito ang potensyal at henyo ng isang tao kahit sa isang tagong bahay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.